Mula sa lupa, nilikha ang unang tao. At ang kanyang ilong, hiningahan ng Diyos ng buhay. At tinawag niya siyang si Adan. Sabi ng Diyos, hindi mabuting nag-iisa siya. Bibigyan ko siya ng angkop niyang katuwang. Kaya mula sa isang tadyang ni Adan ay lumikha ang Diyos ng isang babae at kanyang pinangalanan siyang Eva. Sina Adan at Eva ay namuhay sa presensya ng Diyos sa magandang hardin ng Eden na para sa kanila. Kasama at kaukausap sila ng Diyos sa hardin. Wala pang kahirapan, kalupitan at kamatayan noon. Sabi ng Diyos kay Adan, maaari kayong kumain ng bunga mula sa alinmang puno sa hardin, maliban sa bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mamamatay kayo sa sandaling kainin niyo yon. Ngunit isang araw, tinukso ni Satanas si Eva. Pumitas siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na nooy katabi niya at kinain naman ito. Ang kahiyahiyang pagsuway ni na Adan at Eva ay sumira sa kaayusan sa hardin, sa magandang ugnayan ng mag-asawa at sa magandang pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Isinumpa ang lalaki na habang buhay na magpapagal. At ang babae ay labis namang maghihirap sa panganganak at pamumunuan siya ng kanyang asawa. Ngunit may pangako ang Diyos na darating ang araw na ang binhi ng babae na kanyang sariling anak ang tuturog sa ulo ng ahas. Isinasaad ng mahabaging Diyos sa Biblia ang kanyang plano na maibalik ang magandang ugnayan at dangal sa kanyang nilikha. Ibinunyag niya ang bahagi ng kanyang plano kay Abraham. Nagtiwala si Abraham at nagbigay karangalan sa Diyos. Nangako naman ng Diyos na pagpapalain siya pati na ang mga tao sa lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Isang araw, sinubok ng Diyos si Abraham. At sinabi niya sa kanya na humayong kasama ang anak at gawing isang hain. Nagtiwala at sinunod pa rin ni Abraham ang utos ng Diyos. Kahit alam niya na sa pamamagitan ng kanyang anak na ito, matutupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Pinatunayan mong tapat ka sa akin, pagkat hindi mo ipinagkait ang minamahal mong anak. Isang tupa ang nakita ni Abraham, kaya ito ang kanyang inihain sa Diyos kapalit ng kanyang anak. Ang pagkakaloob ng tupang pamalit sa anak ni Abraham ay isang pagsasalarawan, isang sulyap sa dakilang plano ng Diyos. Ang planong ito ang wawasak sa sumpa ng kasalanan at kamatayan at magbabalik sa magandang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. May isang dalagang nakatira sa Nazaret na nakatakdang ikasal kay Jose. Maria ang kanyang pangalan. Sumasa iyo ang Diyos, lubos ka niyang pinagpala. Huwag kang matakot, Maria, kinalulugdan ka ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Paano to mangyayari? Ako'y birhen. Sasayo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos.
Kahit ang pinsan mong si Elizabeth, na maog at matanda na, ika-6 na buwan na ng kanyang dinadala, pagkat walang anumang imposible sa Diyos. Ako'y lingkod ng Diyos. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Nagmadali si Maria na bisitahin si Elizabeth. Elizabeth, Maria! Pinsang Maria! uy! Totoo! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Anong pagkadakilang bagay ito? Nadalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang iyong bati, kumalaw sa tuwa ang sanggol ko. Nagpupuri ako sa Panginoon. Nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Ako'y abang alipin na nilingap niya. Mula ngayon, tatawagin na akong pinagpala. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, sa isang sabsaban dahil walang matuluyan sina Maria at Jose. Ipinahayag ng mga anghel ang kanyang kapanganakan. Pagsapit ng araw upang tulian siya, pinangalanan siyang Jesus, na ang kahulugay, ang Diyos ay nagliligtas. Dinala ni na Maria at Jose ang bata sa templo upang ihandog sa Panginoon. Nang marinig ko ang kanyang kwento, nabatid kong si Jesus ay hindi pangkaraniwang propeta. Ano yung sinabi ng anghel? Si Jesus, anak ng kataas-taasan? Siguro naman na hindi nagkarelasyon ng Diyos sa isang babae. Hindi talaga. Tandaan niyo, isang birhen si Maria. Ang paglilihi kay Jesus ay isang himalang mula sa Espiritu ng Diyos. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Hindi ba kayo naniniwala? Sa pasimulang puno ng himala, ang nagluwal kay Jesus ay babaeng tulad natin. Pero higit pa siya doon. Talikdan niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito nang si Juan Bautista na anak ni Elizabeth ay nagbabautismo sa mga tao sa Ilog Jordan. Binabautismohan ko kayo sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo at apoy. Hawak niya ang kalay-kayo pang linisin at tipunin ang trigo sa kanyang kamali. Bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang narinig. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Nang mabautismohan, nagtungo si Jesus sa bawat bayan, nagturo at pinagtibay ng kanyang mensahe ang kanyang kapangyarihan. Di ba siya'y anak ni Maria? Siya nga. Tumahimik ka.
Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Hinirang niya akong ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya akong ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag. Palayain ang mga inaapi. At ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Mahusay siya magsalita. Ang kasulatang ito ay natupad ngayon, gaya ng aking binasa. Natupad ang kasulatan? Ang mesyas lang ang makatutupad ng Paano ipinangako. malalaman? Marami ang namangha sa kanyang salita. At naniwala dahil sa kanyang mga himala. Ito na siya. Ito na naman siya. Sino yun? Ang guro mula sa Nazareth. Si Jesus. Kumusta? Kamusta? Alis! Hindi ka kailangan dito. Guro, huwag niyong dungisan ang inyong sarili sa pagtingin man lang sa kanya. Maria, Anong nais mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Kilala ka namin, ikaw ang banal na mula sa Diyos! tahimik! Masasamang espiritu. Lumabas kayo sa kanya. Patay na siya. Pinatay niya? Hahawakan niya siya. Di yan gagawin ng isang banal. Maria, anak ni Abraham. Maayos na siya. Buhay siya. Himala. Sino ang taong ito? Pirito may sumusunod. Ito'y himala. Isang himala. Paano to? Salamat. 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 Mula noon, ako'y sumunod na sa kanya at gumagawa ng nakalulugod sa Diyos. Maraming taong nabuhay ako sa kahihiyan. Pero ibinalik ni Jesus ang aking dangal. Pinalayas ng kanyang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Oh, mahal. Sapira, Dina, narinig mo si Jesus at nakita ang kanyang mga himala, hindi ba? opo, Kaya alam mo kung bakit ko iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. At hindi lamang ako. Tayo'y gutom sa pisikal at espiritual at kailangan nating may magtuturo ng daan tungo sa Diyos. Pagkalipas ng maraming taon ng pagkabigo at pakikibaka, karamihan sa amin ay di na kayang umasa pa. Ngunit saan man magtungo si Jesus, tila may handog siyang pag-asa.
Teka, sino yun? Isang binata. Pugtog na anak ng isang balo. Binata, bumangon ka. Dumating sa atin ang sangdakilang propeta. Dumating ang Diyos sa ating ikaliligtas. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong minamahal, bakit kayo dapat pagpalain? Gawirin ito ng mga makasalanan. At kung mabuti lang kayo sa mabuti sa inyo, bakit kayo pagpapalain? Gawirin ito ng mga makasalanan. Hinahawakan niyo siya. At kinakausap pa. Nakasusok lang. Hindi. Mahalin ang inyong kaaway at gawan sila ng mabuti. Magpahiram ng walang kabayaran. At malaking gantimpala ang inyong tatamuhin. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Siya'y mabuti kahit sa masasama. Maging mahabagin kayo, tulad ng inyong amang mahabagin. Itinuro ni Jesus na itinuturing ng Diyos na hindi kaaway ang kahit pinakamasamang makasalanan, kundi tulad ng nawawalang tupa na kanyang hinahanap upang ibalik sa kanyang kawan. Hindi natin alam na ang ganitong pagpapahalaga at pag-ibig sa tao ay nararapat kahit sa mga kasuklam-suklam, mga banyagang may nakakagalit na tradisyon hanggang sa pinili ni Jesus na dumaan sa Samaria. Sino itong babaeng inaalipusta? Siya isang Samaritana. Masama na yun, di ba? Tara na, bumili na tayo ng pagkain para hindi maging tayong guro. Painom nga. Isa kang Hudyo. At Samaritana naman ako. Bakit ka sa akin humihingi? Kung alam mo lang ang pinagkakalob ng Diyos at kung sino kung humihingi sa iyo, ikaw ang hihingi sa akin. At bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, malalim ang balon at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng ganoong tubig? Pamana sa amin ni Jacob ang balong ito. Dito siya uminom, ang kanyang mga anak at mga hayop. Ibig bang sabihin na higit ka pa kaysa kay Jacob? Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na aking ibibigay ay di na muling mauuhaw pa. Ang tubig na ibibigay ko ay babalong tulad ng buhay na walang hanggan. Kinoo, bigyan niyo po ako niyan nang di na ako mauhaw muli. Ni pumarito upang sumalok muli. Tawagin mo ang iyong asawa at isama mo rito. Wala akong asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Kinoo, isa kang propeta. Sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit darating ang panahon, at ngayon na nga, na sa kapangyarihan ng Espiritu, ang lahat ay sasamba sa kung sino ang Ama at maghahandog ng ninanais niyang dalisay na pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu at sa kanyang Espiritu lamang masasamba ng tao kung sino talaga siya. Siya ang babaeng yun. Bakit niya siya kinakausap? Hindi ba niya siya kilala?
Alam ko na darating ang Mesiyas. Kapag siya'y dumating, ipapahayag niya ang lahat. Ako nga. Tusan niyo ang punong to. Mabunot ka at matanim sa dagat. At susunod ito. Ako nga ito. Hali kayo! Masdan ninyo ang nagbunyag sa akin ang lahat ng ginawa ko. Hali kayo! Sino kaya ang Mesiyas? Ang Ang Mesyas? Mesyas? Ang pinangakong darating? Di pwede. Hali kayo! At tingnan ninyo! Hali kayo! Guro, kain na kayo. Ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. May nagdala ba sa kanya ng pagkain? Ang pagkain ko ay tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin. Ganapin ang ipinagagawa niya sa akin. Hinog na ang pananim at handa ng anihin. Napakarami ng dumarating. Ang Samaritano rin ba ang mabuting balita? Nilapitan ng mga tao si Jesus at nakiusap na manatili siya at turuan sila. 2 araw kaming nanatili roon at marami pa ang sumampalataya sa kanya. Ang pagkabalisan niyo ba ay makapagpapahaba ng inyong buhay? Kung ganitong kaliit di niyo magawa, bakit kayo mababalisa? Masdan niyo ang mga bulaklak. Ang mga ito'y lumalago. Ang mga ito'y di nagpapagal. Si Solomon man ay hindi nakapagsuot ng kasing gandanan sa kanila. Kung ang Diyos dinaramtan ngayon ang mga damo na sinusunog lamang, kayo pa kaya ang tinyad damtan? Kulang ang inyong pananampalataya. Dagdagan niyo po ito. Kung ang pananampalataya niyo ay sinlaki ng buto ng mustasa, utusan niyo ang punong to. Mabunot ka at matanim sa dagat. At susunod ito. Tiyak ang pagdating ng tukso. Ngunit kawawa ang nagdulot nito. Mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakasabit na gilingang bato sa kanyang leeg kaysa maging katitisuran ng isa sa mga maliliit na ito. Tulad saan ang kaharian ng Diyos, ito ang katulad. May lalaking nagtanim ng buto ng mustasa sa kanyang bukid. Sumibol ito at naging isang puno. Namugad ang mga ibon sa sanga nito. Hindi ko siya maintindihan. Bakit ka nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan? Kami? Makasalanan? Hindi kailangan ng walang sakit ang manggagamot, kundi ang may sakit. Di ang matuwid ang tinawag ko para magsisi, kundi ang makasalanan. Mahawakan ko lang ang kanyang damit. Gagaling ako. Sinong humawak sa akin? May humawak sa akin. Naramdaman kong may bisang lumabas sa akin.
Ako po ang humawak sa inyo. 12 taon na po ako dinurugo. Walang nagawa ang mga magkagamot. Pero nang nahawakan ko ang inyong damit, gumaling ako. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Salamat po. Tinawag niya siyang anak? Oo, siya na marumi ng 12 taon ayon sa ating batas. Ibinalik niya ang kanyang dangal. Alin kaya ang higit na makapagpapagaling? Ang kapangyarihan ni Jesus o ang kanyang awa? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang Ama na pagharian kayo. Ipagbili niyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga sisidlang di nasisira at mag-impok sa langit ng kayamanang di nawawala. Pagkat sa langit walang magnanakaw, ni insektong sumisira. Kung saan ang inyong yaman, dun din ang inyong puso. Babae, magaling ka na sa iyong sakit. Tignan mo. Tignan mo. Magaling na siya. Himala. Pansinin niyo. Magaling na siya. Dali, tignan niyo. Isa na namang himala! Kilang Diyos. 18 taon. Pagpalaing ka, guro. Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yun kayo nagpagaling, di sa araw ng Sabat. Mga mapagkunwari, hindi baga kinakalagan niyo ang inyong baka o asno para painumin kahit araw ng Sabat? Ang anak na ito mula sa lipi ni Abraham ay iginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Di ba dapat siyang kalagan kahit ngayoy Sabat? Makasalanan! Mapangalunya! Mapakiapid! Mapakiapid! Mangangalo niya! Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang tulad niya! Batuhin siya! Mapakiapid! Batuhin siya! Batuhin siya! Batuhin siya! Mapakiapid! Batuhin siya! Anong masasabi mo? Guro, may dalawa tayong saksi sa pangyayari. Anong dapat gawin sa kanya? Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya.
Babae. Nasaan na sila? May humahatol pa ba sa'yo? Wala na po. Di rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Tay, di ko makita. Sampa ka sa balikat ko. Nakikita mo na? Nakikita ko na si Jesus. Kanyang sinusuway ang kautusan, pati na ang sabat, May binhing napunta sa daan at napakan. kasakasama ng makasalanan. Kung siya'y pababayaan natin, maniniwala ang lahat sa kanya. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo. Mayroon namang nalaglag sa matabang lupa. Bigo silang mabihag si Jesus o pigilang sumunod ang mga tao sa kanya. Pero porsigido silang matigil ang pagpapahayag ni Jesus na siyang ipinangakong Mesyas. At nakatagpo sila ng magkakanulo kay Jesus. Isinasama niya ang kanyang tagasunod sa bundok upang manalangin. Nang gabing yun, siya'y tila balisa. Bakit kayo natutulog? Bangon! At manalangin kayong hindi mahulog sa tukso. Judas. Ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa isang halik? Panginoon, lalaban na po ba kami? Dakpin siya! Tama na! Tulisan ba ako na kayo'y may mga tabak at mamalo? Nagtuturo ako sa templo araw-araw, ngunit di niyo ako dinakip. Subalit oras niyo ng pamayanihin ang kadiliman.